Mabuhay! Ako si May Dizon Año Nuevo at ito ang ating segment, Dear Atikha. Sa ating mga OFs sa Italia, binabati ko kayong Buongiorno. At ngayon ay binabati ko rin ang ating mga partners na taga-IOM, si Rick Casco at si Kath Kalalay, at ang mga partners naman natin sa Italy na taga-Filipino Women's Council ng Rome, si Charito Basa at saka si Donna Rose de la Cruz. Ang letter sender natin ngayon ay si Lucy na taga Laguna. Dear Atikha, ako si Lucy, asawa ng isang OFW na nagtatrabaho bilang isang mechanic sa Saudi for 3 years. Meron kaming 4 na anak na may edad na 11 hanggang 19 years old. Nakakatanggap kami ng 25,000 buwan-buwan ng remittance sa aking asawa. Nakakaipon ako mula sa halagang ito. Kaya lang, tuwing magbabakasyon siya ay nauubos ang ipon namin dahil sa mga gastos ng pamilya tuwing bakasyon at sobrang pagbibigay ng asawa ko sa pamilya niya. Meron ba kayong financial literacy sa Saudi para maka-attend ang asawa ko doon? At ano ang aking gagawin para makaipon kami para sa aming pamilya? Lucy, ang Atikha ay wala pang financial literacy training of trainer sa Saudi. Pero ang alam ko ay sinisimulan na ring magbigay ng training ang ilang opisyal ng gobyerno natin at iba pang organisasyon doon. Balak din naming magbigay ng training of trainers sa mga leaders ng mga organisasyon sa Saudi next year. Ang suggestion ko ay discuss ninyong mag-asawa ang budget ninyo buwan-buwan. Ano ang total na kita at gastos? Ano din ang inyong mga plano sa hinaharap? Halimbawa, in the next 5 to 10 years. Ang tawag dito ay financial goal setting. Dapat pag-usapan din ninyo ang halaga ng mga ito. Compute ninyo kung magkano ang kailangan na ilaan na savings para sa mga goals ninyo. Kung gusto mong magkaroon ng 25,000 para sa negosyo after 5 years, at kung ito din ang gusto ng asawa mo, then both of you, including your children, should commit on some sacrifices at ilang pagbabago para makamit ninyong lahat ang family financial goals ninyo. This could mean pagbabudget sa mga bigay sa pamilya ng asawa mo, o pagbabawas ng pagpunta mo sa parlor, or pagbabawas ng pagkain sa labas o panonood ng sine, pagbabawas ng blowout tuwing bakasyon, at iba pa. Dahil talagang family-oriented tayong mga Pinoy, ay mahirap naman na sabihing wag na lang suportahan ang pamilya. Iba-iba din kasi ang mga obligasyon natin sa pamilya. Kung ang support ay para sa magulang na matanda na, ay kailangang pagtulungan ang pagbabudget sa suporta sa kanila. Kung ang support naman niya ay sa mga kapatid na malakas naman, pero mga walang trabaho at umaasa lang sa asawa mo, ay ito ay maaaring lagyan ng hangganan. Kausapin ang mga kapatid hinggil sa mga pangangailangan din ng pamilya ninyo at hanggang kailan at saan lamang ang kakayanan ninyong itulong sa kanila. Sensitive na usapin ang pinansya sa mag-asawa at ayaw natin na maging sanhi ito ng inyong di pagkakaunawaan. Kaya magandang pag-usapan ito na mahinahon na tinitignan ang pangmatagalang plano ninyo sa buhay. Dahil nasa Saudi ang husband mo, I suggest you do this process through the internet. You can download our budgeting sheet and savings for investment sheet sa www.pinoywiseoftv.org or www.atikha.org. Sa susunod na pag-uwi niya, ay mag-family meeting kayo tungkol dito. Lucy, sana ay nakatulong kami at sa mga suggestions namin sa inyo ngayon.